i-tolerate yung mga ganyan. Kasi dapat, responsable tayong gumagamit ng social media. Ito ay ginagamit para to network with our friends, with our relatives, sa mga kasamahan natin, to communicate, to share information. Maraming magagandang objectives ang social media, pero hindi dapat magamit sa paninirang puri ng ating kapwa. So ngayon, nag-file ako ng kaso, cyber libel against these two persons. Tungkol sa kaso na ito po. Yes, I filed cyber libel cases against two individuals. Una against Raquel Agapito, pangalawa kay Christine Joy Corpus Duyanin, na taga Talavera. Si Raquel ay taga Cabanatuan. Ito ay nagsimula dahil sa live stream ni Raquelisa Agapito during election day, May 12. Yan ay halos noon time pa lang, 12:30 to be exact, nung ginawa niya yung post na meron siyang, naka-live siya at meron siyang hinaharang na van sa harap ng isang resort dito sa Talavera. Na di umano ay yun daw ay mga flying voters na hinahakot para bumoto. So doon marami siyang mga sinabi hindi magagandang mga salita, mapanirang mga salita like pandaraya, panggagahasa sa bayan ng Talavera, pagkakaroon ng mga flying voters, etc. Alas 12 pa lang yon. So wala pa sa kalahati, o sabihin nang meron ng kalahati nakakaboto. Diba? Yung mga ganyang statement, very crucial sa araw ng eleksyon, lalo na doon sa mga taong hindi pa nakakaboto. So, nung nag-live siya, that time, ang daming nag-share, ang daming views, at talagang nakapanira talaga siya. Unang-una sa to dishonor my name. Diba? Nakasira sa pangalan ko, sa credibility ko. Dami mga tao na talagang pwedeng maniwala doon sa mga sinasabi niya. At palagay ko, ito ay mayroon ding epekto doon sa resulta ng eleksyon dahil na mindset niya yung mga tao na nagkaroon ng mga pandaraya during the previous elections at kung ano-ano pa. Sabi ko, ako ay very patient na tao. I have been in office for 9 years, yung tatay ko, ganun din. Tapos, nakabalik pa ako as vice mayor. So, matagal kami nandyan. Talagang mahaba ang pasensya. Kasi ayoko ng gulo. Wala ako na-fire na kahit na isang tao na mga ganyan. Dahil ayoko ng gulo. Pero, pag sumusobra na, kailangan niya tayo magsalita. Kailangan niya tayo lumaban. At isa yan sa mga natutunan ko nung nakaraang eleksyon na kailangan, pag dapat kang lumaban, lalaban ka talaga. Kasi dito kasi sa Talavera, nung mga nakakaraang panahon, ayaw nila na maiingay, ayaw na mapanira. Kaya hindi ako sumasagot. Pero ngayon, sabi ko, pag hindi ko sinagot ito, baka maniwala yung mga tao at akalain, totoo. Lahat ng mga sinasabi niya doon sa live niya. Yung namang isang tao na nihapla ko din ng cyber libel, ito naman, palagi rin siyang nagpo-post ng mga mapanirang post sa kanyang social media account. So, nag-live ako nag-live ng May 14. Dahil nagpasalamat ako sa mga tao, nag-concede ako, nagpasalamat ako, I congratulated the new mayor. At ipinakita ko yung aking garden, yung garden ko ng mga Japanese melon. Tuwang-tuwa kasi ako na ang gaganda ng bunga. Ngayon, nung patapos na yon, meron ako nakita doon na mga taga-agriculture, taga-office ng agriculture. Sabi ko, nanawagan ako, I made an appeal to the new mayor na magtanggalin. Kasi magaling yung bata, makakatulong sa agriculture sector ng Talavera. So, yun, na-capture niya yun. Sinabi niya na pagkatapos daw ng ghost voters, ay naman daw ghost employees. Kasi raw ugali ko na magkaroon ng ghost employees at magtanggal ng mga JO na kahit na makiusap, hindi ko pinapakinggan. So, mayroon din siya mga sinabing mga mapanira at marami pang iba. Sabi ko, hindi ko na pwedeng i-tolerate yung mga ganyan. Kasi dapat, responsable tayong gumagamit ng social media. Ito ay ginagamit para to network with our friends, with our relatives, sa mga kasamahan natin, to communicate, to share information. Maraming magagandang objectives ang social media, pero hindi dapat magamit sa paninirang puri ng ating kapwa. So ngayon, nag-file ako ng kaso, cyber libel against
these two persons.